Naku po, delikado na. Isang matinding dagok para sa libu-libong illegal immigrants sa Amerika. 600,000 na Venezuelan ang nawalan ng deportation protection. Ano ang ibig sabihin nito? At 80 na Pilipino ang nanganganib na mapadeport sa Amerika. At dole, may nakahanda ng plano para sa mga kababayan na mapapauwi ng mass deportation. At ano ang usap-usapan na mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagbabalak makipagpulong kay US President Donald Trump para subukang baguhin ang kapalaran ng mga undocumented Filipinos. Pero ang tanong, magiging epektibo kaya ito? Lahat ng yan ating pag-uusapan ngayon. Kaya't ang mga isyu na ito ay hindi mo dapat palampasin. Mga kahistoryador, isang anunsyo ang gumulat sa marami noong Miyerkules, January 29, 2025. Isang desisyon kasi ito na maaaring magpabago sa buhay ng halos 600,000 Venezuelan sa Estados Unidos. At bakit? Dahil binawi ng Administrasyong Trump ang proteksyon laban sa deportasyon na dati nang ipinagkaloob sa kanila. Ano ang ibig sabihin nito? Ngayon, sa loob lamang ng 2 buwan, maaring mapatalsik ang marami sa kanila at maaari silang hulihin at ipa-deport pabalik ng kanilang bansa. Si Homeland Security Secretary Kristi Noem ang nag-anunsyo ng pagbawi ng temporary protection status, isang hakbang na kaagad na ipinatupad matapos ang desisyon. Ang hakbang na ito ay isang pagbaliktad sa ginawa ng kanyang pinalitan na si Alejandro Mayorkas sa ilalim ng Administrasyong Biden na nagbigay ng proteksyon sa mga Venezuelan hanggang October 2026. Sa ilalim ng bagong patakaran, mahati ang TPS sa 2 bahagi. Ang isa na mag-e-expire ngayong Abril at isa sa Setyembre. Maliban na lang kung magpapasya si Noem na panatilihin ito. Daan-daang libong Venezuelan ang mawawalan ng kakayahang magtrabaho at maaaring ma-deport pabalik sa isang bansa na sinusubukan nilang takasan. Ito ay bahagi ng isang mas agresibong kampanya ng Administrasyong Trump upang sugpuin ang iligal na imigrasyon at ipatupad ang pinakamalaking mass deportation sa kasaysayan ng US. Ayon kay Karen Anes, isang 41 anyos na Venezuelan na dumating sa US gamit ang tourist visa at nakakuha ng TPS noong 2024. Natatakot raw ito kahit pa may legal siyang dokumento upang magtrabaho. Hindi niya rin kasi alam kung magiging target din sila ng pagpapadeport kahit pa nga dumaan siya sa tamang proseso. Ngunit bakit nga ba napakaraming Venezuelan ang nagtatrabaho sa Amerika? Mula noong 2013 nang maupo sa kapangyarihan si Pangulong Nicolas Maduro, bumagsak ang ekonomiya ng Venezuela. Mahigit 7.7 milyong Venezuelan ang lumisan. Karamihan ay nagtungo sa Latin America. Ngunit pagkatapos ng pandemya, mas marami ang tumingin sa Estados Unidos bilang kanilang bagong tahanan. At tila hindi magbabago ang sitwasyon sa Venezuela. Noong nakaraang taon, huling nahalal si Maduro para sa ikatlong termino, sa kabila ng ebidensyang siya ay natalo ng 2-1 margin. Dahil dito, ayon sa isang survey ng Venezuelan research firm na Delfos, 1 sa 4 na Venezuelan ang nagsasabing gusto nilang lisanin ang bansa kung mananatili si Maduro sa kapangyarihan. Kaya naman may hanggang Sabado na lamang si Kristi Noem upang magdesisyon kung ano ang mangyayari sa mga Venezuelan na ang proteksyon ay mag-e-expire sa Abril at hanggang sa ika-12 ng Hulyo para sa mga nakatakdang mawalan ng proteksyon sa Setyembre.
Kung wala siyang gagawin, maaring otomatikong ma-extend ang TPS sa loob ng 6 na buwan. Ngunit kung ipagpapatuloy niya ang pagbawi ng proteksyon, daang-daang libo ang maaring mapatalsik mula sa US. Ang National TPS Alliance, isang grupo ng mga tagapagtaguyod ng imigrante, ay handa nang dalhin ito sa korte upang labanan ang desisyon. Ngunit sapat ba ito upang maprotektahan ang libo-libong Venezuelan na nanganganib na mawalan ng tahanan? At kung matuloy ang malawakang deportasyon, paano ito makakaapekto sa relasyon ng Estados Unidos at Venezuela? Isang bansa na wala namang matibay na diplomatikong ugnayan sa US. Ito ba ang simula ng isang mas malaking crackdown sa imigrasyon? Sino ang susunod na maapektuhan? Ang laban ay malayo pa, siguradong hindi pa rito natatapos. Sa kabilang banda, may mga ulat rin na 80 Pilipino pa ang kasalukuyang naproseso na para sa deportasyon. Ang bilang na ito ay inaasahang tataas habang tumitindi ang crackdown sa imigrasyon. Si Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez ay nagsabi na ang mga tao ay humihingi ng tulong mula sa embahada, hindi lamang para sa legal na suporta, kundi pati na rin para sa gastos sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas. At alam nyo ba na sa ilalim ng Administrasyong Trump, pinalawak ang saklaw ng pinabilis na deportasyon? Ngayon, kahit sino mang undocumented immigrant na hindi makapagpapatunay na sila ay nasa US ng higit sa 2 taon ay maaring i-deport ng walang pagkakataon upang kumuha ng abogado. Ang mga lokal na otoridad ngayon ay may kapangyarihang arestuhin at ikulong ang mga undocumented immigrant kahit saan man sila naroroon. Ayon pa nga sa GMA News, isang kwento na hindi na lamang natin papangalanan at itago natin sa pangalang Jesus. Isang undocumented immigrant na nagtatrabaho sa isang gusali sa Manhattan, New York. Ilang araw na siyang hindi pumapasok sa trabaho. Isang senyales ng takot na lumalaganap sa mga puso ng libu-libong katulad niya. Habang ang Immigration and Custom Enforcement ay patuloy na nagsasagawa ng mga operasyon laban sa mga illegal na residente sa ilalim ng Administrasyong Trump. Si Jesus ay nanirahan sa US ng mahigit 2 dekada. Sa kabila ng kanyang matagal na pananatili, ang kanyang mga pangarap ay tila naglalaho. Noong nakaraang halalan, siya ay aktibong nangampanya para kay Trump. Umaasang ang bagong administrasyon ay magdadala ng pagbabago. Ngunit ang kanyang pag-asa ay naglaho nang bigla nang magsampa ng petisyon ang kanyang amo para sa kanyang legalisasyon. Ngunit nabangkarote ang kumpanya at ang proseso ay huminto. Kahit pa siya ay kamag-anak ng isang kilalang personalidad sa Pilipinas, pinili ni Jesus na manatili sa US. Ngayon, bihira na siyang umalis sa kanyang tahanan dahil sa takot na maaresto ng ICE. Ang Homeland Security at ICE ay patuloy na nagsasagawa ng mga operasyon. Pumapasok sa mga tahanan at establishmento kung saan iniulat na may mga undocumented immigrants. Sa harap ng ganitong sitwasyon, ang Filipino-American Legal Defense and Education Fund ay aktibong nagtatrabaho upang ipaalam ang tungkol sa mga karapatan ng mga Pilipino. Ayon kay Lisel Cobrador, Executive Director at Immigration Lawyer ng FALDEF, mahalaga para sa mga apektado ng crackdown na maunawaan ang kanilang legal na karapatan. Pinayuhan din ni Cobrador ang lahat na laging magdala ng valid ID upang maiwasan ang anumang issue kapag nakasalubong nila ang mga ahente ng ICE. Maaari kasing agad na arestuhin ng mga ahente ng ICE ang sinumang hindi makapagpakita ng pagkakakilanlan. At kung wala silang dokumento o green card, maaari silang makulong.
Mga kahistoryador, sa isang mahalagang anunsyo nitong Miyerkules, sinabi ng Department of Labor and Employment na handa silang magbigay ng tulong sa mga Filipino deportees mula sa Estados Unidos. Sa isang panayam sa media sa isang career event sa Pasay City, ipinaliwanag ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na ang gobyerno sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nakatuon sa pagbibigay ng suporta sa mga Pilipinong nahaharap sa deportasyon dahil sa kanilang imigrasyon. Ang mga pagsisikap na ito ay pangungunahan ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs, kung saan ang DOLE ay magbibigay ng karagdagang suporta. Ang tugon ng gobyerno ay nakatuon hindi lamang sa reintegration, kundi pati na rin sa pagbibigay ng suporta para sa kabuhayan at iba pang kinakailangang serbisyo para sa mga bumalik na kababayan. Hindi lang yan, dahil isang matinding pagpupulong ang nagbabadya sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ay isang usapan na maaring makapagpabago sa kinabukasan ng libu-libong Pilipino sa Amerika at maaring magbigay ng bagong direksyon sa tensyon sa South China Sea. Sa gitna ng umiinit na tensyon sa South China Sea at ang nagbabagong pulisiya sa imigrasyon ng Estados Unidos, isang mahalagang anunsyo ang binitawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isang planong pagpupulong kay US President Donald Trump upang talakayin ang mga kritikal na usapin na maaaring magdulot ng matinding epekto sa libu-libong Pilipino. Sabi pa nga ng Pangulo, we will see how we can influence policy making in terms of immigration. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Sa ilalim ng bagong administrasyon ni Trump, mas mahigpit ang pagpasok ng mga migrante. Pinatibay ang border security, pinalakas ang vetting process at sinimulan ang crackdown laban sa mga undocumented na dayuhan. Isa itong banta sa mahigit 300,000 undocumented Filipinos sa Amerika. Ngunit hindi lang ito usapin sa deportasyon. Dahil ang Typhoon missile system ng US ay nananatili pa rin sa Pilipinas. Isang desisyon na mariing tinutulan ng China. Sa kabila ng kanilang matinding pagtutol, hindi natinag ang administrasyon ni Marcos Jr. Makipagkasundo tayo sa China. Ihinto ang pag-angkin sa ating teritoryo. Ihinto ang panggigipit sa ating mga mangingisda. Saka ko ibabalik ang Typhoon missiles. Isang matapang na pahayag ng ating Pangulong Marcos. Sa ngayon, wala pang kasiguraduhan kung kailan eksaktong magaganap ang pagpupulong sa pagitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump. Gayunpaman, anuman ang maging resulta ng usaping ito, malaki ang maaaring maging epekto nito sa ating mga kababayan, lalo na ang mga Pilipinong maaaring maapektuhan ng deportasyon sa Amerika. Higit pa rito, may malaking implikasyon din ito sa ating relasyon sa Estados Unidos, lalo na sa harap ng patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea. Ang pagpupulong na ito ay maaaring maging isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng ating diplomatikong ugnayan at pagtatanggol sa ating pambansang interes. Ngunit ang tanong, napapanahon nga ba ang planong pulong na ito? Ano ang posibleng kalabasan nito para sa ating bansa? Ikaw mga kahistoryador, ano sa tingin mo? Mag-iwan ng inyong opinyon sa comment section at talakayin natin ito. Maraming salamat!